PWD, ang ulat panahon na hindi kaiiwan, rain or shine. Magandang araw Pilipinas, narito na ang ating fresh weather update ngayong araw mula sa Pag-asa. Ngayong Huwebes, Oktubre 2, isang tropical storm ang kasalukuyang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Paulo. As of 3 a.m. kanina, namataan ang sentro ni Paulo sa layong 725 kilometro silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong hanggang 80 kilometro bawat oras. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Dahil sa direktang epekto ng bagyo, asahan ang mga pag-ulan na may kasamang malalakas na hangin sa mga lalawigan ng Catanduanes, Aurora, Quirino at Isabela. Dahil dito, may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na bulubundukin. Bagamat hindi pa ganap na malakas si Paulo, posibleng magdulot ito ng minimal hanggang minor na pinsala sa mga apektadong lugar dahil sa hangin at ulan. Samantala, hindi lang ang mga nabanggit na lugar ang makakaranas ng masungit na panahon. Ang trough o buntot ni Paulo ay nakaaapekto rin sa ilang bahagi ng Luzon. Maging handa sa posibleng biglaang buhos ng ulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, buong natitirang bahagi ng Bicol Region, Nueva Ecija at Bulacan. Sa mga lugar na ito, magiging maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Posible pa rin ang flash floods o landslide kung lalakas ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng araw. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng mga isolated thunderstorm. Ibig sabihin, kahit maganda ang panahon sa umaga, pwedeng biglang bumuhos ang ulan sa hapon o gabi, kaya't mas mabuting magdala ng panangga sa ulan kung lalabas. Para naman sa lagay ng karagatan, pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na maging maingat. Sa mga baybaying dagat ng Hilaga at silangang bahagi ng Luzon, inaasahan ang katamtamang lakas ng alon na maaaring umabot mula 1.2 hanggang 2.5 metro ang taas. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging banayad hanggang katamtaman ang karagatan na may alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 metro. Ganon din ang inaasahan sa iba pang bahagi ng Luzon. Bagamat hindi pa mapanganib para sa paglalayag, ipinapayo pa rin ang pag-iingat lalo na kung may kasabay na thunderstorm. Sa mga kababayan nating nasa mga lugar na posibleng tamaan ng ulan at hangin, maghanda na at patuloy na makinig sa mga abiso mula sa Pag-asa at sa inyong lokal na Disaster Risk Reduction and Management Offices. Ugaling i-monitor ang lagay ng panahon, i-check ang mga emergency supplies at siguraduhing ligtas ang inyong tahanan. Maging alerto sa anumang biglaang pagbabago sa panahon habang patuloy nating minomonitor ang galaw ng Tropical Storm Paulo. Pasuyo ng like at subscribe bilang suporta sa ating channel, PWD, ang ulat panahon na hindi kaiiwan, rain or shine. Ingat Pilipinas!